Hello mga ka-forage! Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi busy tayo sa ating trabaho. Ngayong araw na ito is pupunta tayo sa paddocks para manguha ng goya. Sasama tayo ngayon sa pagkuha ng goya para maipakita sa inyo kung paano ito ginagawa. Yan, so papunta na po tayo ngayon sa kanilang stand-off. Yun yung isang goya sa daan. Nagkalat na sila. So ito yung mga springers. Dito natin i-collect yung mga goya. So ayan. Ito na yung mga natitirang mga baka na hindi pa nanganganak. So konti-konti na lang. Baka siguro by the end of October or second week of November, nanganak na ang mga ito. Sobrang putik ngayon dito kasi laging umuulan ngayon dito sa New Zealand. Kawawa yung mga baka at lalong-lalo na yung mga farmers. Buti na lang guys, uminit ngayong araw kaya nakasama kami ngayon sa pagkuha ng goya. At nakatulong na rin. So ayan, nakakolekta na tayo. At tingin pa tayo dun sa may dulo. So ayun nga, meron dun yung kakapanganak pa lang at merong nanganganak. So sakto yung dating natin guys. So ayan. Wow, ang laki ng kanyang goya. Guys, ang alam namin dito sa mother is humina siya. Pero buti na lang hindi pala. Napilay lang pala yung kanyang paa. So eto naman, parang nahihirapan sa kanyang panganganak. Sana naman hindi. Kasi kawawa naman kung nahirapan. So yan, kunin natin itong goya na nasa daan. Okay, so tapos na tayo sa pangongolekta. It's time to go home na para iuwi ang mga goya sa kanilang pundungan. Ito na yung mga heifer, yung mga bull na goya diretso na nang naibenta. Iyan, ang cute nila. So, yung iba, nasa isang kulungan. Pagkatapos, kunin natin yung mga mother cow para ihiwalay natin yung mga nanganak na. So, may nakolekta tayo kanina, guys, na 7. At isali na rin natin itong itong baka na nahihirapan sa panganganak. So, bali 8 na. So, ganyan, linalagyan natin ng tatak para hindi tayo malito-lito. Ganito yung kanilang pag-identify. Kung may sugat, meaning nanganak na daw. Kailangan siguraduhin para hindi tayo mapagalitan. At yan naman ang isa. Ayan. So, kailangan na nating tulungan yung mother cow na ito kasi medyo matagal na. Hindi niya na talaga kaya yata. At yung colostrum niya na ang dami-dami na nahuhulog na sa kanyang dede. So, ganito yung mga ginagawa ng mga farmers. Pag may mga nahihirapang mga baka, kailangan nilang tulungan paanakin. So, ang problema pala dito, nauna daw yung kanyang puwet, kaya hindi kaya ng mother na ilabas. Buti na lang guys, malakas itong mother. Tumakas pa ito kanina sa amin, hinabol-habol namin kanina.
So, kailangan nating ipaalam sa boss na ipapaanak. So, yan. Ganyan yung ginawa ni Mr. At sa wakas, tapos na. Pagkatapos, balik ulit tayo sa paddocks para gumawa ng temporary fence para sa paglalagyan ng mga baka na hindi pa nanganganak. So, ganyan. So, guys, ganito ang mga ginagawa. At talagang mahirap maging isang dairy farmer. And muli, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!